Oh my gosh, may Trisha! Tita Lian! Sagot naman ng paslit. Ilang sandali lang ay inisa-isa nito kaming niyakap. Pero bago pa kami makapasok sa loob ng bahay ay may paharurot na kulay itim na Ducati ang saktong huminto sa tabi ng puting SUV ni Lian. Naka-full combat attire pa ito at sobrang astig ng kung sino man ang taong ito. Maya-maya pa'y bumaba ito ng kanyang big bike at hinubad ang suot nitong helmet. Bumagsak ang mahabang buhok nito at literal kaming napangangalahat ng mapagsino ito. Walang iba kundi si Mika. Hello girls, long time no see. Sabay ngiti ni Mika habang hawak nito ang kanyang helmet at isinandig sa kanyang bewang. Ang mastig nun, Mika. Hindi ko napigilang ibulalas iyon sa sobrang pagkaastig ng aming kaibigan. Muntik na ako ma-in-love. Akala ko yummy na. Parang timang na sinabi ni Lian. May bago ka na namang motor? Ani Hana. Nagkibit balikat lamang ito. Alam naman naming masyado itong in love sa mga iba't ibang klase ng motor. Nangongolekta pa nga ito. Mas gusto nito ang motor kaysa ang kotse. Mabilis dinapadako ang mga mata nito sa batang paslit na nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng damit ng kanyang mommy. Hi Trisha, baby! Mabilis na niyakap ni Mika ang bata. Masaya kami lahat na nakaupo sa sala. Maya-maya pa ay may nag-doorbell sa aming bahay. Nagkatinginan kami lahat. Sino na naman to? Takang tanong ko. I think yan ang food natin. Ani Mika na tumayo at lumapit sa pintuan. Tama nga ito dahil nagpa-deliver pala ito ng pagkain. Sobrang daming pagkain. May palatsyon pa ang babae. And then our dinner is happened. Matapos noon ay pinatulog ni Tanya ang kanyang anak sa kwarto nito habang kaming magkakaibigan ay kanya-kanya ng salampak para uminom at kumain. Ganito talaga aming scene kapag nandito sa bahay. Ang kulang lang ngayong gabi ay si Grace. Kinabukasan, nagulat ako nang mas maaga pang magising sa akin si Tanya. Sabagay kapag rest day nito ay isa ito sa pumapalit sa akin sa pagluluto. Masasabi ko mas magaling at masipag itong si Tanya sa gawaing bahay. Mas matured pa nga din ito kaysa sa amin ni Lian na kahit mas matanda pa kami ng 2 taon dito dahil na rin siguro subok na sa problema kaya ganito na ito katatag. Tinulungan ko na lamang ito para mag-prepare ng aming agahan. Nang matapos magluto nito ay saktong nagsibaba na ang mga kasamahan namin. Nasa kalagitnaan kami ng aming almusal nang may kumatok sa aming pintuan. Ako na. Tumayo si Mika at binuksan iyon. Lahat kami napatigil sa pagsubo na magsalita si Mika. Grace Jung! Lahat kami nagulat sa pagdating ng babaeng ito na ngayon ay nagmamadaling lumapit sa amin. Lalong gumanda si Grace at naging imported ang mga kasuotan. Malawak ang ngiti nitong pinagmasdan kami. I missed you mga ate! Napadako ang mata nito kay Trisha at ganun din ay halos malamog ang anak ni Tanya sa pagyakap nito. Inisa-isa kami nitong niyakap dahil mukhang na-miss kami nito ng husto. Kailan ka pa nakauwi dito? Ikaw ha? Masyado kang pasekreto. Walang paramdam, ganun? Paismid na tanong ko kay Grace. Balita namin mabagong boylet ka na Yami. Goodbye na ba si Lester mo? Si Lian na kagat-kagat ang hotdog. Marahas na napalingon nito kay Lian at napalayo kay Trisha. Wala akong bagong boylet. Pero nag-move on na ako. Tubas pa ang kilay nito pero parang labas sa ilong naman ang pagkakasabi nito. Umupo ka muna at sabayan mo na kaming kumain. Sabi ni Tanya na hindi na nakatiis. Umupo nga ito katabi ni Mika. Kumuha na rin ito ng pagkain. Halos patapos na nga kami at ito ay pasimula palang kumain. Kumusta lakad mo sa China? With Junito boy? Tanong ko. May pasalubong ka ba? Singit ni Lian. May snow ba doon, Grace? Tanong ni Hana. Taka, isa-isa lang ang tanong, may hinang kalaban. Biglang singit ni Mika na aming ikinatawa. Muli ay napuno ng kasiyahan ang aming agahan dahil matapos ang 1 buwan ay ngayon lang naging kumpleto ang bahay na ito. Matapos namin kumain ay sa sala kami nagkumpulan at muli ay walang humpay ang aming kwentuhan. Hindi na rin mawawala ang kwentong may asaran at pakwela sa aming maghapon. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay muling bumaha ng beer at pulutan. Ito lang talaga ang aming bonding dito sa bahay. Itong si Mika ay muntik pang magsalita at ibuking ako kay Alex. Mabuti na lang hindi ito
tinuloy ang pakikipagbulgaran sa bawat lalaking sinasabi nito sa amin. Lahat kami nawindang dito dahil alam pala nito ang lalaki sa aming buhay. Sabi pa nitong ikakasal na si Tanya at malapit na daw mangyari iyon, kaya binato ito ng throw pillow ni Tanya. Pero ang mas nakakagulat ay ang malamang ang lahat ng binanggit nitong mga pangalan ay magkakaibigan at kasapi ang mga ito sa isang secret organization na pawang mga bilyonaryo. Hindi naman na binanggit ni Mika kung anong tawag sa kanila, pero ang nakakagulat lang dahil sumasabak pala ang mga ito sa gera sa bawat mission at hindi nila alam kung kailan ang kanilang balik. Bigla ko tuloy na miss si Alex ko. Kung ganoon pala ang trabaho nito'y Chuck, palaging nasa hukay ang buhay nito. Nakaramdam ako ng kalungkutan at pag-aalala. Napansin ko din sa aking mga kaibigan na para silang nalungkot din tulad ko dahil nanahimik bigla at tanging si Mika na lang ang dumadaldal sa amin. Nakita ko pang sinundan ni Mika si Tanya at mukhang may pinag-uusapan na mahalaga. Kinabukasan ay kahit may hangover ay maaga pa rin nagising ang lahat at nang sumapit na ang tanghalian ay si Tanya at Grace ang nagluto habang minimake-upan ang baby ni Tanya ni Lian dahil balak namin itong kuhana na parang model. Parang photographer naman itong si Mika dahil game din habang kami ay walang tigil sa pag-aayos kay Trisha. Tuwan-tuwa kami na makita ang kagandahan ni Trisha sa camera ni Mika. "Where's mommy?" tanong ng bata. "Lumabas po siya," sagot ni Hana. Bigla itong tumakbo palabas kaya sinundan ito ni Mika. Ewan pero lahat ay sumunod din na para bang may humahatak sa amin. "Mommy!" Malakas na sigaw ni Trisha. Lahat kami sabay-sabay na napasinghap sa gulat nang makita namin sa gilid si Tanya na nakasandal habang may malaking tao na nakayakap dito habang naghahalikan. Mabilis ang flexes ni Mika at agad na binuhat ang bata at tinakpan ang mga mata nito. Habang si Tina naman ay napatakip pa sa bibig nito nang makita ang ate nito na may kahalikan. "Wow, nakapanood pa kami ng live show mukbangan, Tanya." Walang pakundangang sambit ni Lian. Mabilis kong siniko si Lian dahil sa bibig nitong walang preno. Sinamaan niya lang ako ng tingin. Nakita ko pa ang pagkaputla ni Tanya habang ang malaking taon na nakayakap sa bawang nito ay sadyang napakagwapo. "Papasukin mo siya, Tanya." Maotoridad na utos ni Mika at nauna nang pumasok kaya nagsipasok na kami lahat. Pinapasok kami lahat sa aming mga kwarto dahil mukhang may mahalagang pag-uusapan si Tanya at ang anak nito kasama ang lalaki na ang pangalan pala ay Dustin. Kulang na lang ay buhatin ni Grace si Tina dahil gustong-gustong lumapit ito sa kanyang ate. Nandito kami ngayon, nakapalibot sa kwarto ni Mika at naghihintay ng kwento nito dahil ito lang naman ang palaging may alam sa mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. He is the real father of Trisha. Sabay-sabay kaming napasinghap sa sobrang gulat at hindi agad nakahuma. Pahapyaw lang ang kwento ni Mika pero nakuha naman namin ang ibig nitong sabihin. I'm so happy for Tanya. Naluluha pa si Grace. Kung alam ko lang na si Dustin ang daddy ni Trisha, matagal ko na sanang kadalad-kadalalaking iyon. Nakaingos pa si Lian. Are they in love to each other? Tanong ko. They did. Sagot ni Mika. Pero sina Mom at Papa? Bigkas ni Tina na may halong pag-aalala. Nakapalibot kami ngayon sa lamesa habang tahimik na kumakain ang aming tanghalian. Hindi man lang makuhang tumingin sa amin ni Tanya at yukong-yuko. Napapaangat lamang ito ng ulo kapag susubuan ng anak nito na nakakandong kay Dustin. Habang kami naman ay pinagmamasdan ng pamilya na nasa aming harapan. Nang matapos ay naunang pumunta ang mag-ama sa sala kaya naiwan kami dito sa kusina. Lahat kami niyakap si Tanya. Nagulat ito at halos maluha dahil sa pagtanggap namin kay Dustin. Tanya is really an angel. She deserves a man like Dustin. Ang daddy ng kanyang anak. Nagulat pa kami dahil iuuwi na kaagad si Tanya kasama ng anak nito kaya isasama na rin si Tina. Nakakalungkot lang dahil isang araw pa lang kaming nagkakasama. Ang beshi natin may love life na. Salita ni Lia na akala mo'y walang Drake sa buhay. Tiningnan na lamang namin ang mga ito habang pasakay sa magarang kotse. Hindi pa man nakakalayo ang sasakyan nang may sunod-sunod na mga expensive cars ang biglang nagsidatingan na para bang may mga artista. Naramdaman ko ang panginginig ni Grace na nakayakap sa aking braso. Ang unang lumabas ng kotse ay si Lester. Narinig ko pa ang pagmumura ni Lia nang may isang lalaki pa ang lumabas.
Halos mapangangako nang makita ko ang pamilyar na lalaki na kamukha ni Kanyaman. At may isa pang lalaki na gwapo ngunit nakakatakot ang mukha. Ang panghuli ay halos lumabas ang aking puso nang makita ko si Alex na nakakunot ang noo at diretsyong nakatingin sa akin. Hindi ko na napansin ang nasa paligid ko dahil ang mga mata ko ay nakatitig lamang kay Alex na ngayon ay palapit na sa aking pwesto. Habang nanigas naman si Hana at ngayon ay binuhat lamang gamit ng isang malaki at malakas na braso ni Sian at ipinasok sa kotse nito. Drake! Malakas na napatili si Lian ang buhatin ito ng sinasabi nitong Dracula. Hindi ito pangit dahil sobrang gwapo pala ng Dracula na palaging kinaiinis ang ikwento ni Lian. Napalingon ako kay Mika nang mabilis pa sa 4:00 tumakbo ito papunta sa kanyang Ducati at biglang pinaharurot nito ang kanyang motor. Hinabol ito na lalaki nakakatakot ang muka. Napasinghap ako nang may humila sa aking braso at dinala ko sa bahay nito at pumasok. Baby, napatingala ako sa aking kaharap na ngayon ay malambot ang tabas ng muka. Napatitig ako sa mukha ni Alex. I missed you, baby. Bumaba ang mukha nito at siniila ko ng mainit at mapusok na halik na aking kinasabikan ng matagal. Napayakap ako sa kanyang batok at halos mapugto ang aming hininga ng matapos. Mapungay ang mga mata na nakatunghay sa akin sa Alex. Napatitig ako sa kanyang mukha dahil mukhang napabayaan ang itsura nito. Kumapal ang stubbles nito sa panga at may bigote na. Nanlalalim ang mga mata nito na halatang walang tulog. Ang buhok nitong parang hindi nadaanan ng suklay ngunit sobrang gwapo pa rin nito at mabango. Alex, napahaplos ako sa gwapong mukha nito. Muntik pa ako mapatili nang buhatin nito ako kaya napayakap ang dalawang hita ko sa katawan nito. Gosh, I'm ready for this. Lord. Dahan-dahan ako ibinaba ni Alex sa kama habang hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Dinaganan niya ako kaya mahigpit ako napahawak sa kanyang dibdib na malakas nitong ikinasinghap. Oh shit! Napatigil ito sa paghalik sa akin at napakagat ng mariin sa labi na mukhang nasaktan. May masakit ba sa'yo, Alex? Bigla akong nag-alala at napatitig sa mukha nito. No, let's continue, baby. At akmang ngumunguso pa ito sa akin na maliksi kong pinigilan. You're lying. Napahawak ang magkabilang kamay ko sa kanyang muka para pigilan ito. Baby, baka sa mukha ni Alex ang pagkabigla at dismaya dahil sa pagpigil kong paghalik nito sa akin. Bangon. Utos ko dito dahil tsak mukhang may sugat ito sa kanyang katawan. Kung hindi pa nagkwento si Mika na galing ang mga ito sa isang mission ay baka wala pa akong ideya kung bakit masakit ang katawan nito. Is it necessary? Salubong ang mga kilay nito at parang walang balak bumangon sa pagkakadagan sa akin. Bibilangin kita kapag hindi ka pa bumangon. Mariing utos ko dito habang seryosong nakikipagtitigan dito. Baby, isa. Bilang ko kung kaya ay mabilis pa sa 4:00 bumangon kaagad dito ngunit sambako lang pagmumuka. Automatikong itinaas ko kaagad ang suot nitong t-shirt at halos mapamura ako nang makita ko ang malaking bondage nito sa kanyang dibdib. Alex! Naiintakutan ko habang pinagmamasdan ang dibdib nito. Ito naman ay mabilis na hinawakan ng aking kamay. It's okay, baby. No worries. I'm still alive. Mahinaho ng boss ni Alex na para bang naglalambing. Bigla akong napahigbi. Oh shit! Mukhang nataranta si Alex kaya mabilis niya ako niyakap. Don't cry, baby. I don't want you to cry. It's okay. It's not hurt at all. Paglalambing nito sa akin, mabilis ko itong napalo sa kamay. Magsisunungalin pa'y alam na nga na malaki ang sugat. Sinungaling ka naman, Kurimaw ka. Mukha bang hindi masakit yan ang laki-laki ng sugat mo? Asik ko dito habang tumutulo pa rin ang mga luha. Napatitig naman ito sa aking mukha. Parang gusto pang magsinungalin ulit para may maidahilan. Baby, it's only minor and... Huwag ka nga. Humiga ka dito at lilinisan ko sugat mo. Bulyaw ko kay Kurimaw. Baby, hindi ko ito pinansin at bumaba na ng kama. Kung kanina'y halos nag-iinit ng hustong aking katawan sa sobrang pagkasabik sa lalaking ito. Ngayon ay napalitan ng pagkainis dahil mukhang ayaw pang sabihin na sugatan ito. Agad akong lumabas ng kwarto nito at bumaba ng hagdan para kunin ang medicine kit nito na nakalagay pa sa cabinet ng kusina nito.
Nakita ko na ito nang minsan dito ako nagluto. Kumuha pa ako ng upuan para tungtungan dahil masyadong mataas naman ang cabinet nito. Nang makuha ay mabilis din ako nakabalik sa kwarto nito at halos matanggal ang aking panga dahil sa itsura ng kurimaw na ito. Nakahubad na ito at ang boxer short na lang ang tanging suot nito at kitang-kita pa ang bumubukol nitong batuta. Baby, nagubad na ako para hindi ka na mahirapan. Nakangisi pa ito sa akin na aking ikinairap ng husto. Lumapit ako dito at inilagay ang medicine kit sa bedside table. Wala akong imik na inilabas ko ang dapat na ipanlinis sa katawan ng kurimaw na ito. Ramdam ko ang mainit itong titig sa akin na hindi ko magawang gantihan ng tingin at baka hindi ko ito malinisan ng sugat. Tahimik lamang din naman ito hanggang sa dahan-dahan kong tinanggal ang bondage nito. Biglang nanginig ang aking mga kamay nang makita ko kung gaano kalaki ang sugat nito. My gosh! Napaawang ang aking bibig dahil bukod sa malaking sugat ay may mga pasa at galos pa ito. Ako nilang maglilinis dito, baby. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Alex sa akin. Masamang tingin ang ibinalik ko dito. Bakit sa akin pa ito may concern imbis na sa kanya dahil siya nga itong sugatan? Tumigil ka! Inis ko dito. Muli kong hinarap ang malaking sugat nito. Kahit kabado at nanginginig ang aking kalamnan ay kailangan kong magpakatapang para hindi ako mapansin ng kurimaw na ito na walang ginawa kundi ang titigan na lamang ako. Nilinisan ko ang sugat nito at nakikita ko na nasasaktan ito dahil mabilis ang paghinga nito na halatang nagpipigil lamang na huwag magmura. Namumulan na rin ang dibdib nito dahil siguro sa hapdi ng alcohol. Matapos kong linisan ito ay maingat ko itong nilagyan ng malinis na bandage. Parehas kaming mga walang imik hanggang sa matapos. Ibinalik ko na sa medicine kit ang mga sobra at lumabas ng kwarto kasama ng mga pinagamitan na may mga bahid pa ng dugo. Pagbalik ko ng kwarto ay nakapikit na ang mga mata ni Alex ngunit alam ko naman nagising pa ito at nakikiramdam lang. Kumuha ako ng malinis na damit at short nito. Umakyat ako ng kama para bihisan ito. Bigla itong napamulat. Ako na, baby. Akmang kukunin nito ang hawak kong damit nito nang pinalo kong muli ang kamay nito at hindi inimikan. Wala na rin itong nagawa kundi ang bumangon at hayaan ako sa aking ginagawa. Pero siya nang umagaw para magsuot ng short nito. Magpahinga ka muna at magluluto ako ng dinner. Salita ko dito. Baby, maaga pa naman. Tabihan mo muna ako. Parang bata itong nakikiusap kahit na mukha itong higante. Para naman hindi tayo magkatabi ngayon. Napaingos ako dito. Sige na, baby. At mabilis ang kamay nitong hinila ako kung kaya ay napasubsob ako sa kanya. Teka, baka dumugaw sugat mo, kurimaw. Mabilis kong naitukod ang dalawang kamay ko sa magkabilang gilid dahil natatakot akong masaktan ito dahil sa kanyang sugat. I just want to hug my baby. I'm craving for this. Malambing ang boss nito sa akin tenga na ikinatayo ng aking mga balahibo sa batok. Hiniyaan ko na lamang itong yakapin ako dahil namimiss ko rin naman ito ng sobra. Ilang minuto niya akong niyakap na parang bata hanggang sa inayos niya ako ng pagkakahiga at ngayon nga ay nakaunan ako sa malaki at matigas nitong braso. Napahaplos tuloy ako sa mukha nitong mukhang napabayaan. Saan ka ba galing? Sabay-sabay pa kayo nagsidatingan kasama ng mga lalaking iyon. Tanong ko dito kahit na alam ko naman na galing sila sa isang mission. Gusto ko lang matiyak kung honest ito. We just finished our work from abroad. Sagot dito na aking ikinatikwas ng kilay. Nang sugatan? Mabilis na salita ko. Napatigil ito at tumingin sa akin. Maya-maya pa inapahaplos ito sa aking pisngi. It's part of our job, baby. Ano ba kasing trabaho yan? Pangungulit ko dahil parang walang balak itong magkwento. I will tell you later, baby. Okay? Now, how are you here since I'm gone? Bigla ako napakurap nang ako naman ang tinanong nito. Ayos lang naman, walang nagbago. Bigla akong nautal kaya nagsalubong ang makakapal nitong mga kilay na hinuhuli ang aking mga mata. I think it's no. Now tell me what's happening here when I'm not here. Diyos miyo naman itong kurimaw na ito. Mukhang wala akong lusot. Bakit mo ako pinababantayan kina Randa at Lucio? Ako naman ang nagtanong dito. Biglang lumambot ang maangas na mukha ng kurimaw na ito. How did you know that? Paano hindi ko malalaman kung palagi silang nakasunod sa akin sa tuwing lalabas ako ng bahay? Napasimangot tuloy ako. Bumuntong hininga ito at yumakap ng mahigpit sa akin. It's for your own good, baby. Gusto ko palagi kang safe when I'm not with you. You are my baby. My love.
I love you. Naramdaman ko ang paghalik nito sa aking noon na tumagos hanggang sa talampakan ko ang init ng labi nito sa akin. I love you too. Ganting sambit ko. God knows how much I missed you, baby. At sa isang kislap lang ay umibabaw na bigla ang kurimaw na ito sa akin. Wait, kurimaw, may sugat ka pa. Magpagaling ka muna. Pagpipigil ko dito dahil ayokong lumala ang sugat nitong sariwa pa. Kahit pa biglang nag-iinit ang aking katawan ay kailangan ng matinding kontrol at baka mabigla ang katawan nito. Dumilim ang mukha ng kurimaw na ito at halatang hindi nagustuhan ng sinabi ko. May sugat lang ako, baby, pero hindi ako lumpo. I can still take you for 7 rounds. Napanganga na lamang ako sa huling sinabi nito. Mukhang ayaw pa nitong magpatalo. Agad naman akong nakabawi. Kahit na, makapaghihintay naman ito. Ang kailangan mo'y magpahinga at magpagaling. Hindi mo ba ako na-miss, baby? Samantalang ako walang oras na hindi kita namimiss. Parang may tampo ang boses nito. Nagulat pa ako nang umalis ito sa aking ibabaw at humiga patalikod sa akin. Hinila pa nito ang makapal na comforter at nagtalukbong. Napanganga na naman ako sa reaksyon nitong parang bata. Alex. Tawag ko dito ngunit walang sagot at parang walang narinig. Alex. Bumangon ako para tingnan nito. Ganun pa din ito at walang imik. Alex, na kurimaw! Niyugyug ko ang balikat dito pero ganun pa rin at walang reaksyon. Hindi naman ako naniniwala na nakatulog agad ito dahil kanina lang ay gustong-gusto nitong makaisa sa akin. 7 rounds pa nga daw. Giatay na kurimaw ito. Bahala ka nga dyan. Sa inis ko'y iniwan ko ito at pumasok sa banyo para umihi. Nang matapos ay saktong pagbukas ko ng pinto ay malakas ako napatili dahil isang kurimaw ang nasa aking harapan ngayon. Ano ka ba? Atakihin ako sa puso sa'yo. Singhal ko dito. Wala naman itong imik ngunit madilim pa rin ang muka. Anong ginagawa nito samantalang kanina hindi ako dito pinapansin? Ngayon naman nagbanyo lang ako nandito na agad dito sa harap ko. O bakit ka nakatayo dyan? Akala ko tulog ka na. Wala pa rin itong salita bagkus ay lumapit ito sa akin at walang pakaalam na binuhat ako nito kaya ikinatili ko ng husto. Maingat naman ako ibinaba nito sa kama at muli ay kumaybabaw na naman ito sa akin. Binabalaw mo kong palagi. Ha? Awang ang aking labi sa sinabi nito. Nagkatitigan kaming dalawa. Naramdaman ko na lamang ang kakaibang init sa aking katawan at hindi ko alam at ngayon ay naghahalikan na kaming dalawa. Sa sobrang bilis ng galaw na lalaking ito ay napasingap na lamang ako nang maramdaman ko ang malaki at makalyong kamay nito na gumagapang sa aking katawan. Halos paliguan ako nito ng mainit na halik. Wala na ako magagawa pa dahil gustong gusto ko na naman na ang ginagawa namin. Napabalikwas akong bigla nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan sa kwarto. Napakunot-noo ako nang ma-realize kung wala pala ako sa aking kwarto at nandito ako ngayon sa silid ni Alex. Nakaramdam ako ng pananakit ng katawan dahil sa walang humpay na pag-angkin nito sa akin. Talagang sinulit nito na ngayon ay ramdam ko na ang pananakit ng katawan ko. It's getting late, baby. Halika na para makapag-dinner na tayo. Seryoso ang tabas ng mukha ni Alex na nakatingin sa akin. Napatitig ako sa mukha nito dahil parang bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Hindi pa man ako nakakabangon na lumapit ito sa akin at ito na mismo ang nagbangon sa akin. Napansin kong nakabihis ako ng malaking damit. Mukhang kay Alex pa ito dahil napaka-obvious naman sa laking tao nito. Nakasuot din ako ng kanyang boxer. Pasimple kong kinapa ang aking pangupo at tama nga, wala akong suot na panty. Anong oras na? Tanong ko habang inaalalayan ako nitong tumayo. It's almost 10, kaya kailangan na natin kumain nang hindi tayo malipasan. Sagot nito. Tumingala ako dito dahil pakiramdam ko ay may mali. Seryoso pa rin ang mukha nito. Galit ba ito dahil late na ako nagising? E di sana ginising niya na lang ako. Ngunit pinili ko na lang ang itikom ang aking bibig habang hawak ng malaking kamay nitong aking bawang. Parang tatakasan ko ito kung makapulupot sa aking katawan. Nang makababa ay dumiretso kami sa kanyang dining table. Nakahanda na ang pagkain na halatang in-order nito sa isang mamahaling restaurant. Ipinaghila pa niya ako ng upuan bago ako maupo. Tumabi naman ito sa akin kaya magkadikit ang aming mga braso. Tahimik lamang ito pero busangot ang mukha kaya parang naiilang ako. Ako na. Pagtanggi ko ng akmang lalagyan niya ako ng pagkain sa aking pinggan. Masamang tingin lang ay binigay nito sa akin at ipinagpatuloy ang ginagawa. Napalunok na lamang ako dahil tama ngang wala ito sa mood.
Bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Hindi ko na nakayanang itanong dahil hindi ako sanay na ganito ito sa akin. Kumain muna tayo. Masungit na sagot nito at nagsimula ng kumain. Parang nawalan tuloy ako ng ganang kumain kahit ba ang sarap na ng nasa aking harapan na nakahain. Kung ganito ba naman ang kasama mo na bad trip ang mukha, sino ba ang gaganahang kumain? Kakain ka ba o susubuan pa kita? Supladong tumingin ito sa akin. Ako naman ay parang gustong maiyak sa tono ng pananalita nito. Hindi ko alam kung concern pa ba ito sa akin o naiinis. Bakit ba sungit mo? Muntik pa akong mapiyok. Nakakuyom naman ang aking kamao dahil sa pagpipigil ng aking emosyon. Kung kanina halos maubos ang aking lakas dahil sa ginawa nito, ngayon naman ay ang sungit nito sa akin. Napatitig naman ito sa akin, parang inaarok ang aking sinabi. Kumain muna tayo bago tayo mag-usap. Sagot nito at muli ay kumain na. Pinilit ko na lamang ang kumain para wala na itong masabi. Kahit halos hindi ko na malunok ang aking kinakain. Kung sa ibang pagkakataon pa ito ay baka kanina pa nasimot itong aking pagkain. Pero sa sitwasyon ko ngayon ay hindi na ako makanguya basta malunok ko na lamang. Napansin ko ang malakas pa rin itong pagkain dahil nakailang sandok ito. Ako naman ay halos magpasalamat sa may kapal dahil naubos ko ang aking pagkain nang hindi ngumunguya. Saka ako na lamang iisipin kung sasakit ang akin tiyan. Ang importante ay naubos kong aking pagkain. Mabilis ako napatayo at kinuha ko ang aking pinggan para ilagay sa lababo. Tahimik lamang ako at hindi ito pinapansin. Bahala siya sa buhay niya. Where are you going? Takang tanong nito sa akin. Hindi ko ito pinansin at basta na lamang naglakad diretso sa pintuan para lumabas ng bahay. Narinig ko pa ang pagtawag nito sa akin ngunit hindi ko na pinansin at baka masuntok ko lamang ang kurimaw na ito sa kanyang muka. Nang makalabas ay nagkukumahog akong makapasok sa loob ng bahay at nilak ang pintuan. Baka sumunod pa ang kurimaw na iyon sa akin. Sobrang dilim ng bahay dahil wala palang naiwan sa akin mga kaibigan dahil iniuwi ang mga ito ng kani-kanilang mga jowa. Pero nasa na si Mika? Hindi pa ba ito nakakauwi? Umakit ako ng aking kwarto at nakita ko ang aking cellphone. Maraming missed calls and text messages. Napakunot-no ako sa pamilyar na numero ang tumawag. Ganoon na rin sa mga message. Did you receive my letter? Why you're not answering my calls? How much do you need? Halos matigagal ako sa aking mga nabasa. Bigla parang nanigas ang aking katawan. Kumabog ng gusto ang aking dibdib at nakaramdam ng matinding takot. Ibig sabihin ang taong inutusan na nagbigay ng sobre sa akin ay pagmamay-ari ng taong ito na panay ang message sa akin ay iisa. Diyos ko, anong gagawin ko? Sa Alex, alam ba niya ito? Hindi kaya galit siya kanina pagising ko dahil alam niya ang ganito? Napapagod na napaupo ko sa aking kama. Napatingin ako sa sobre na nakalagay sa bedside table. Hindi ko pa ito nabubuksan dahil nawalan ako ng time noong nagsidatingan ng aking mga kaibigan. Parang nawalan ako ng lakas kahit hawakan man lang ang sobre na iyon. Dagdagan pa ang pagsusungit sa akin ngayon ni Alex na hindi ko alam kung bakit siya nagagalit. Tulala ako napahiga at hindi ko napansin na umiiyak na pala ako. Nasa kalagitnaan ako ng pagkakatulala nang bumakas ang aking pintuan. Malakas akong napatili sa sobrang gulat ngunit napatigil din nang makita ko ang malaking tao na walang iba kundi si Alex na kurimaw. Mas lalong sumama ang mukha ni Alex habang palapit sa akin. Why did you leave? Shit! Bigla ako napabangon sa inasta nito. Paano ko nakapasok dito? Siguro number ka ng akyat bahay gang no? Asik ko dito dahil hindi na ako natutuwa. I have my own ways to get here. Damn it! Marahas na napabuga ito ng hangin na para bang anumang oras ay gusto nang sumabog. Bakit ka ba nagagalit dyan? Ang pinipigilan kong emosyon ay hindi ko na nakayanan. Napahikbi na lamang ako at napayuko. Oh shit! No baby! Naramdaman ko ang paglubog ng aking kama. Bigla ko nitong niyakap ng mahigpit at pinaghahalikan ng aking ulo. Sorry baby, I didn't mean to be mad at you. I just couldn't help what I found out when I'm not here. Malambing na ang boses nito at nawala na ang uri ng pananalita nito na para bang may kaaway. Ako naman ay biglang napasinga sa kanyang damit at tumingala dito na puno ng luha ang mga mata. I'm sorry, huwag ka na umiyak baby. Mas lalong sumasakit ang puso ko sa tuwing umiiyak ka. Marahan na pinahid nitong aking mga luha at kinintalan ako ng magaan na halik sa aking labi.
Nakaramdam ako ng ginhawa sa ginawa ni Alex sa akin kaya napayakap na lamang ako sa kanyang malaking katawan. Ano ba kasi ang kinagagalit mo? Tanong ko dito nang makabawi na sa aking pag-iyak. Tinitigan ako nito sa mga mata at huminga ng malalim na mukhang nagpipigil na huwag muling magalit. You had a first fight with your cousin. Napaawang ang aking bibig sa sinabi nito. Ngayon ko lang kasi napagtanto na baka nagsumbong na ang 2 tauhan nito sa kanya. Shit, how could she did that to you? Nakikita ko ang matinding iritasyon sa mukha nito. May salty kasi iyon, kaya hindi ko na lang yun pinapansin. Sagot ko, no, she deserves to pay for it. Hindi, huwag kang ganyan Alex. Kahit ba matindi ang alitan namin sa isa't isa, hindi ko naman naisipang gantihan siya ng sobra. Only God knows para gantihan siya. Yes, I know. But I saw it clearly how she hurt you. Langya, pasalamat siya at babae siya kundi. Baka hindi na siya sikatan ng araw. Galit na salita nito. Ako naman ay biglang nanginig sa tindi ng galit nito.